Ano yung mga natodoble? Sige, maliit na po. Ano yung hindi natodoble? Repatriation. Ano pa? Burial assistance. Bakit? Ano ba? Daily cash assistance. Bakit hindi natodoble yung burial? Not unless 3 beses ka namin ililibing. Paglibing mo, hukayin ka uli, kwentuhan mo na tayo, libing ka uli. Ito. Ano? Waiting mo na. Wala! Ano daw? Waiting! Ako tumataya ng waiting. Wait. Sige. Mag-recall. Pastilan, oy. Sige, mag-recall tayo. Ano nga ulit yung insurance? Waiting. Waiting! Tatlo lang yun. Ano nga ulit yung insurance? Legal agreement between parties. Ano yung nagre-represent ng agreement? Policy. Contract or policy. Ang policy po dapat mapoproteksyonan yung ano? Yung sarili mo from future financial loss. Ngayon, di ba, napag-usapan natin kanina, one of our advantage compared to others is yung InsurTech. Tama, di ba? Kaya ang nare-receive natin is yung tinatawag natin na e-policy. Ano ibig sabihin ng e-policy? Electronic policy. Bakit? Wala po kayong maraming paperwork sa OVI. Tama po ba? Yes! Wala sa akin na. Sige Wala kayong paperwork sa OVI. Tama po ba? Ha? Dito rin daw. Dito lang. Dapat makuha na yung aircon. Ako yung sasalita. Yeah. Ayan. From InsurTech, wala kayong paperwork because ang policy ninyo na-receive ninyo via email. Babalikan ko yung tanong kanina. Sino na yung naka-receive ng kanilang policy? Nabasa niyo na ba? Nagamit mo na. May advance party pala dito. Nagamit na. Sige, pag-usapan natin. Pag sinabing e-policy, ang unang-una niyong matatanggap is yung tinatawag natin na COI. Anong ibig sabihin ng COI? Ano ba? Confirmation of sabi, ay mali pa. Ang confirmation of insurance, ibig sabihin nito, pag na-receive mo to, confirm, covered ka na. Yes. So, ibig sabihin, pwede ka nang tumawid ng mataas ang loob mo. Pero tumingin ka pa rin ng left and right, ha? Ibig sabihin, pwede ka nang mabangga. Huwag ka nang magpapabangga ng pusa. Confirm, covered ka na. Sino yung naka-receive na ng ganito? Taas ang kamay. Na-receive mo na to? Yes! Yan. Pag na-receive mo na to, isang bagay ang kailangan mo siguraduhin. Yung pangalan dyan sa policy ay tama. Bakit? Kapag may mali sa pangalan mo sa policy at nagkaroon ka ng claims, problema yun. Kasi magkaibang tao yung nandun. Halimbawa, ang pangalan na nakalagay dyan ay Mark Christian Enrile. Tama ba yung pangalan? Mali. Kasi ang pangalan niya, nauna yung Christian bago yung Mark. Pag napagbaliktad, ibig sabihin, ibang tao na yon. Tama po ba? Yes. So, kailangan sigurado. Kung may junior ka, dapat may junior dyan. Ha? Dapat meron niya. May second, D4 hanggang D10, D11, lahat. Bahala ka. Basta lahat dapat nakalagay po dyan. In short, yung policy mo dapat kung ano nakalagay sa valid ID mo, siya rin nakalagay dyan.
Okay? Next, hindi pa yun ang buong policy mo or yung buong contract mo. Ang contract mo, mababasa mo at madadownload mo pag in-scan mo tong QR code na ito. Sino na po yung nakapag-scan ng QR code? Taas ang kamay. Na-download mo na? Binasa mo ba? At dito na po. Sabi na, ngayon pa lang. O mamaya mo na basahin, pag-uusapan natin yan. I-scan mo tong QR code na ito, at pag in-scan mo yan, gamit yung inyong camera, magpa-pop up yung link, i-click mo yung link, idadire ka sa link, ma-automatic download yung buong policy mo. Alright? Ngayon, yung buong policy mo, ang laman niyan, ito po. May table of benefits, termination clause, general condition, terms and conditions, claim procedure, general exclusion, yung claim requirements ng accidental death and medical reimbursement, yung membership protection termination program. Yan yung kabuuang laman ng kontrata mo between you and insurer. Sino yung insurer? Company, si OBI and si Stronghold. Ngayon sa mga hindi pa mo nakapag-download at covered na, ito yung insura ng tinatawag natin na Personal Accident Insurance Policy. Nababasa po ba? Nababasa mo? Hindi rin. Ano ikaw? Nababasa mo? Pakibasa nga yung paragraph 3. Diba? Hindi mo babasa, no? Huwag ka mag-alala. O ito, nababasa? Mas malala. Ito. 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 Wala tayong pag-uusapan, hindi mo mabasa eh. Ito, pinapakita ko lang yung itsura pag dinownload nyo. Pero pag-usapan natin yan, simulan po natin sa table of benefits. Ito yung kabuuang benefit mo sa iyong Silpro product. Accidental death and permanent disablement, unprovoked murder and assault, medical reimbursement, cash allowance or yung daily cash assistance, at yung burial benefit. Ayan yung makukuha mo or rather na magiging benefit mo kung sakaling covered ka at ikaw ay ma-aksidente. Tatandaan nyo po, iba-ibang klase ang insurance, pero ang insurance natin ay accident insurance, which means, ano po ang pangunahing requirement para mag-activate yung inyong insurance policy? Ma-aksidente. So anything na labas sa aksidente, covered hindi? Hindi. Yan, at least malinaw tayo. Okay? Para mamaya sa tanong nyo, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano ba sa aksidente ang ating pag-uusapan. Alright? Now, simulan natin. Accidental death and dismemberment or permanent disablement. Kung mababasa niyo po dyan, ang pinakabuod nito, no benefit is payable if the death is due to natural causes or other excludable events. Which means, ang kamatayan ng isang covered, basta natural ang cause, health or old age or any sickness related, hindi siya mako-cover. Or excludable events. Ibig sabihin, mga aksidente o pangyayari na kahit purong aksidente, pero nakalagay siya sa excludable events, hindi pa rin siya mako-cover. Okay po? Yan pag-uusapan natin, i-expound natin dyan. Magpo-provide ng financial assistance sa mga pamilyang may iwan, at kapag ikaw ay na-dismember, naputulan ng parte ng katawan, na-aksidente ka, buhay, pero may puno ng katawan mo, hindi mo buong makukuha yung coverage mo. Nagigets po? Bakit hindi? Tanong mo ako, bakit? Bakit? Eh, hindi naman buong ikaw yung nawala eh. Parte lang ng katawan mo. So, ibig sabihin, may mga porsyentong pwede kang makuha, depende sa putol na mangyayari sa'yo. Parang ano pa yun, no? Depende sa pagkaputol. Ha? Depende sa putol mo. So, kapag bronze, kalahating milyon, kapag platinum, 1 million, kapag double, 2, kapag maxil, 3 million ang basis natin. Okay? Ready ka na ba? Simulan natin. Total loss of life. Ito nangyari sa'yo. Nagpantay pa ka. Ano mo yung kasabihan na ano?
Okay lang, Brad, basta hindi pa ako pantay paa. Alam niyo yung kasabihan na yun? Hindi. Hindi mo kita pipilitin. Pag ikaw ay totally nawala, na-aksidente ka, total loss of life, 100% ng principal sum mo ang makukuha mo. So pag naka-bronze, kalahating million, platinum 1, double platinum 2 million, triple platinum 3 million. Paano naman pag na-aksidente ka pero buhay ka? Pero dalawang kamay mo naputol. Tapos ganyan yung itsura ng naputol mong kamay. Nakapuso. Makatatawa-tawa kayo dyan, ha? Totoo po yan, may napuputulan talaga ng kamay. Nakapuso. Pag dalawang kamay ang naputol, 100% ang ibibigay din sa'yo. Okay? Bakit po wala? Oh, pumapalakpak siya. Sige. Hindi mo na. Sabi na, parang ito na yung huli ka. Sabi na, sige, magpaalam ka na, bro. Basta pag dalawa yan, 100%. Bakit po 100%? Kasi hindi mo na kayang gawin yung mga ginagawa mo dati kapag dalawang kamay mo ay nawala. From able, magiging disabled ka. Tama ba? So kaya magiging 100%. Kung hindi man dalawang kamay, subukan mo dalawang paa, 100% din yan. Ha? Maputol, dalawang paa, 100%. Walang talong dyan. Basta dalawa, pares, putol, 100%. Ha? Aksidente, kinuha ni Lord na tegi, 100%. Ha? Dalawang kamay, dalawang paa, aputo na kamay, aputo na paa, 100%. Basta pares, ha? Ha? Darating tayo ng Brad, advance. Darating tayo dyan. Oh. Pag-isa na po Baka may magtatanong, Sir, paano po pag isa lang naputol? Pag-uusapan natin yung tingi-tingi mamaya. Relax ka lang. Kapag ang paningin ay nawala, na-aksidente ka, nawala ang dalawang paningin, nabulag, ibig sabihin nun, you are disabled by sight, 100% ang makukuha mo. O, anong pwedeng mangyari sa'yo at mabulag ka sa aksidente? Ha? Kumakain ka, tapos natusok mo ng tinidor? Grabe naman aksidente yun. Car accident, tama no? Car accident. Alam niyo yung aksidente na pag nabagok or tumama yung ulo, yung side, yung sentido yung tinatamaan, yung mga nerve sa mata na namamatay, nagiging bulag. Diba? Sabi sa Cebu, saka sa CDO, natalsikan daw. Natalsikan. Sabi ko, ano yung tumalsik? Natalsikan sa mantika, ha? Natalsikan ng mantika, ah! Ba asido, no? May mga ganun po nangyari na alam niyo yung nababalita na may galit sa'yo, tapos or na-aksidente ka na sabuhay ng asido, etc. Basta pag dalawang mata, 100%, or dalawang paningin, 100%. O, tingi-tingi tayo. Gusto mo tingi-tingi. Ito, ha? Hoy! Loss of arm. Asan ang arm? Ito. Arm at or below elbow. Asan ang elbow mo? Ito. So, pag sa siko or sa ilalim ng siko ang putol, 70%. So, kapag ikaw ay naka-platinum, anong 70% ng platinum? 700,000 pesos. Yes, may pang-down na ng sasakyan. Wala ka naman pang-drive. Diba? Oh, visit, no? Teka lang, kaplan, maniobra lang ako. Basta dito, ha? 70%. Kapag ang putol naman ay between the elbow and wrist. Asan ang elbow? Asan ang wrist? Kahit saan yan ang putol, in between itong dalawa. 60%. Wow. 60%, 600,000 pag naka-platinum. Wow. Ay, paano siya pag nakatupol? Idoblehin mo yung 60%, 1.2. Wow. Pag naka-max sensor, 3 million. Eh di 1.8. Oh. Mamahalin. Ito, 1.8 ka pala.
titigan yung arms mo, ha? Ina-explain ko lang. O ito. One hand ang naputol, isang kamay lang naputol. Ilang percent? 50%. Ha? 50. Uy, sali kami. Nag-uusap na kayo yan. Isang kamay naputol, ilang porsyento? 50. O ito maganda. Iharap niyo yung palad mo sa'yo. Lahat ng daliri mo naputol. Ang porsyento niyan, 42.5%. Baka magtaka ka, Sir, bakit pag isang buo yung naputol, 50? Eh pag lahat ng daliri yung naputol, 42.5 lang. Bakit may butal? Eh may naiiwan eh. Ano yung naiiwan? Ano yung naiiwan? Palad. Pag naputol lahat ng daliri mo at palad lang yung naiiwan, ano nang tawag sa'yo? Mapalad ka? Ha? Naiiwan yung palad mo. May panampal ka pa sa nakakaritas ng buhay mo. Ha? Wala ka lang yung daliri, parang nang nanapak na, no? Parang nang nanapak. Matawa ka ng tawa dyan, ha? Baka pag nangyari to sa inyo, tawag ko sa iyo, 42.5. Ha? Pag isang buwa, nawala, 50%. Lahat ng daliri, ilang porsyento? 42. Gusto nyo bang pagtingin talaga natin? O sige. Daliri ang usapan. Usapan daliri. Kapag apat na daliri ang nawala, apat. Ito lang apat ang nawala. 35% of the principal sum. Kapag naka-platinum ka, 350,000 pesos. Laki-laki na. Wow, lumalaki ah. Goodbye. I hate to see you go. Apat? 35%. Harap niyo yung daliri niyo sa inyo. Ano mo yung hinlalaki mo. Sabi mo sa hinlalaki mo, 15%. Pag naka-platinum ka, 150,000. Gusto mo mag-goodbye sa hinlalaki mo? Huwag muna. Kapag index finger, anong tawag dito sa Tagalog? Pintuturo. Anong lato-lato? Iba yun, ha? Pintuturo. Ito. Pintuturo. Mga mahilig magturo dyan. Pag ito naputol sa'yo, 10%, 100,000. Pwede na rin. Pwede na rin. Wala ka sa buhay mo. Basta 100. yung nasa gitna, yung middle finger. Yung middle finger, 6%. Kapag ang middle finger mo naputol, ikaw nang pinakamabait sa Santa Rosa. Alam mo ba bakit? Pag na-bad trip ka, ganito ka na ma-bad trip. Wala ka na. Bad trip ka. Eh di wala ka naging kaaway, natawa pa sa'yo. 6%, 60,000 pesos. Parang nagpo-promote tayo ng premyo dito. 60,000. Yung ring finger. Yung ring finger, 5%. Kapag naka-platinum ka, 50,000 pesos. Sarap, no? Ito. Yung yaman na hindi mo inakala. Ano yung yaman na hindi mo inakala? Yung pinangungulangan mo lang, pero pag nawala, 40,000. Ha? 40,000 kasi 4% yan. Ha? Diba? Tingnan mo to, ha? Pag ma-aksidente ka, halimbawa nakasakay ka sa motor, tapos tumilapon ka ngayon. Now that you know this, may option ka na. 70, 60, 50, 42.5, Lord, bahala ka na! Mamimili ka na lang dyan. Ha? Sino gusto ng 15%? Ito. Baka sabihin mo kasi kami ay nagbibiro lamang.
meron akong iniipon dito eh, na pag ako hindi makatulog, ito lagi kong tinitingnan. Ako, lobat pa ako. Ano may papakita ko sana? Yun lang. Putol, yung daliri. Putol. Ganito. 15%. Pero may trivia pa ako sa inyo na. Seryoso to ha. Iangat mo yung daliri mo gano'n, yung palad mo. Sabi mo, bless you. hindi yun ang sinasabi ko. Iharap mo sa'yo, harap mo sa'yo. Yan. Ilan ang nakikita mong guhit sa daliri mo? 4. Ano 4? Anong 5? Dami. Saan ano kagaling? 3 lang yan, anong 14? Ilang guhit? 3. Yung sa taas, sa gitna, at yung nagko-connecta sa palad. Ito, seryoso po ito ha. Kapag naputo ng daliri mo, at hindi umabot sa unang guhit, hindi ka covered. Ulitin ko ha. Kapag naputol ang daliri mo at hindi umabot sa unang guhit, hindi po yan covered. So kapag meron kang downline or partner ng OVI at umiiyak sa gilid, ang sakit! Bakit? Hindi umabot! Ano gagawin mo pag hindi umabot? Ha? Putulin? Disqualified ka na. Sinadya mo na yun eh. Diba? O pag basta, pag ikaw magpapa-aksidente o ma-aksidente, siguraduhin mo yung guhit, tatamaan. Ha? Oo. Kasi maraming mga trabaho na talagang napuputulan. Napuputulan po. Napuputulan ng daliri, napuputulan ng kamay, napuputulan ng braso, etc. Okay? O ito, tapos tayo sa kamay ha. Dito naman tayo sa lower extremities. Kapag ang putol mo sa leg at or above the knee, dito po ha, dyan yung putol. Sa legs mo ba tayo? Dito tayo, dito tayo. Na-feel mo? Ikaw bro, ito bro. Yan! Diyan ang putol. 60%. Kapag naka-platinum ka, 600,000 pesos. Kapag naputol naman dito sa legs, sa ilalim ng tuhod, yan po. 15%. Kalahating milyon kapag naka-platinum ka. Kapag ang putol naman ay isang buong paa, ganun din, 50%. Kapag ang putol naman ay lahat ng daliri sa paa, sabay-sabay. Masyado silang close. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Sabay-sabay kong naputol, 15%. Okay? Kapag naputol naman yung hinlalaki lang, ayan lang, hinlalaki lang. 5%. Ito yung pinaka-worst. Ang puputulan ka na lang din, isang daliri pa sa paa. 1% bawat isa. Naputulan ka na, may claim ka na, malungkot ka pa rin. Bakit? Sir, 1% lang sila. Ha? O, tandaan niyo yan ha, hindi po ito biro. Seryoso po kami dito. Naalala niyo yung guhit sa palad niyo? O, hindi na po applicable dito yun ha, baka makaka-aubi mo yung paa mo, umabot ka sa guhit. Wala nang guhit pag paa ha, sa kamay lang po, sa daliri lang. Okay po? O, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ingat ka. Alalahanin mo yung guhit, ha? Oh, now that you know this, ito, konting trivia lang tayo, exam tayo ng konti. Alam nyo na yan, di ba? Oh. Kapag ito lang ang natira. Kapag ito lang ang natira. Magkano ang claim? Rock and roll! Oh, tatagal mag-compute. Nasa harapan nyo na, oh. Ito lang ang natira. Ha?
Ay, bagsak na yun. Ito lang ang natira. 21. 46. Ay, hindi. 46. Ito lang ang natira, ha? Dalawa lang ang natira. Dalawa lang ang natira. 26. 14. 26%. Bakit naging 26? 15 plus 6 plus 5. 26%. Yan. Eh, paano kung ganito? Paano? Pag ganyan bro, health condition na yan. Oh, ito. Ito lang natira. 9%. Oh, ito lang natira. Ha? 42.5. Diba? Mapangalad ka nga pag ganito din. Oh. May nagtanong sa amin ni Sir Christian. Seryoso yung tanong. Babae nagtanong. Sir, alam na po namin yung porsyento dito, saka sa paa. Pag si Junjun po siya na po yun. May porsyento po yan. Ha? Ito pa ang sabi, Sir, aksidente ko na po doon eh. Ito ba ha? Sir, ang ganda ng porsyento sa kamay. Nagagamit po yung kamay. Sir, ang ganda po ng porsyento sa paa. Nagagamit po yung paa. Pag si Junjun po yung naputol, hindi mo na nagagamit. Ilang percent po yun? Ano sagot? Ano sagot? Justisya. Alam nyo guys, pag si Junjun ang naputol, walang porsyento yun. Oh, ang daming lalaki dito ha. Ito sa mga lalaki, kahit babae pumikit ka, ipikit niyo yung mga mata niyo, mga nakalalakihan. Ipikit mo. Tapos imaginein mo, anong klaseng aksidente ang pwedeng pumutol sa Junjun mo? May aksidente bang ganon? Ano yun, nagising ka one day, nilarong mo yung grass ka. Hindi po kasama yan, ha? Nililinaw lang namin sa Christian. Ha? O ito, kapag isang eyesight na nawala, 50% ng print. Nakay Junjun ka ba, eh? Nasa mata na kami, oh! Kaya na, mga kapatid, a moment of silence, hindi pa siya makamove on kay Junjun. Okay na? Pwede na kayo mag-proceed? Ay pa nga, kapag isang paningin lang po yung nawala, gawa ng aksidente, 50% ng principal sum. Kapag pandinig naman ang nawala yung dalawang pandinig, 50% ng principal sum. Kapag pandinig ang pinag-uusapan, hindi yung naputol. Oo. Sabi, loss of hearing, hindi yung loss of ears. Magkaiba yun, ha? Yung loss of hearing tsaka loss of ears. Kapag dalawang pandinig ang nawala, 50%. Kapag isang pandinig lang ang nawala, 25%. Ang hindi lang cover dito, yung mga asawa niyong nagbibingi-bingihan. Ha? Hindi kasama yun, ha? Walang gamot doon. Lambing lang. Ha? O, ito. Buhay ka nga, ganito ka naman. Ha? Sabi kasi nung iba, Sir, paano po yan na aksidente? Hindi naman namatay. Survivor. Ay, di good. Pero ganito po yung tsura niya. Magkano po yung makukuha niya? 100%. Bakit? Kasi total paralysis na yung nangyari sa'yo. Ano ba yung mga total paralysis? Yung mga paralisado sa Tagalog, di ba? Sa ibang language, ano yung tawag sa paralisado? Ha? Ano kumatos? Iba yun.
Are you kidding me? English. Parang nice. Tagalog, Provençado, Baldado. Ano pa? Oh. Ano? Ingatan niyo tong bata na to, endangered to. Sa lahat ng positibong sinabi niya, sabi niya, inutil! Pero totoo yun, may mga ibang tao talaga, yung terminology nila, inutil talaga. So, mag-inutil. Pero pag ganyan nangyari, 100%. Okay po ba yun? Are you learning so far? Yes! Seryoso kami dito, ha? Basta yung porsyento, kabisaduhin niya. Bakit po? Kasi hindi naman lahat nawawala pag na-aksidente. Ito, bagong-bago lang, bro. Yung pinapanood mo sa akin, walang hiya ka eh. May pinapanood sa akin ito kahapon. Sabi niya, bro, tingnan mo to, ang ganda ng video. Sabi ko, sige, ano yan? May isang nagmomotor, nasa express lane, nag-overtake sa truck, meron tinamaan na sasakyan, iginilid niya pa, pagtingin niya sa paa niya, durug-durug na. Oh, gusto niyo makita? Search mo. Pero seryoso, totoo yan. Sino na nakapanood? Ang sarap tingnan sa dulo, no? Yung sabi niya, buti nakaligtas ako. Hindi pala. Kasi durug-durug talaga yung paa niya. Promise, durug-durug. I-search yan, isi-search na mamaya. O, next tayo. Unprovoked murder and assault. Sa Tagalog, ano Tagalog niyan? Pagtangkang patay. Pag usaping ganyan po, meron akong kilalang napaka-eksperto. Bawat anggulo tinitingnan. Bawat anggulo sinasaliksik. Bawat anggulo talagang may detalye na tinututukan. Walang iba, kundi si Mr. Christian Mike Enrile. Ingat kayo, ha? Usapang patay-patay. Sige, magpatayan na tayo. Okay. Unprovoked murder and assault. Bronze, 125, platinum, 250. Kailan mako-cover at kailan hindi mako-cover under unprovoked murder and assault ng isang taong covered ng SILPRO? Pag napatunayan, under investigation, to, kailangan yung tandaan na, hindi kayo pwedeng magsabi kaagad ng, halimbawa may client kayo, pagka ganito ba nangyari, covered ako kaagad? Yes! No! Hindi. Kailangan yung tandaan na mag-undergo lahat ng investigation. At pag napatunayan na talagang under unprovoked murder and assault yung nangyari, then mako-cover siya. Pero meron kasi mga instances na hindi siya nako-cover. Tulad ng, kaya tawag dito unprovoked. Kung ikaw yung, hindi pala ikaw, kung isang tao, pinatay, pero yung tao yun na nag-provoke, siya yung nag-initiate, siya yung naging dahilan, ba't siya pinatay, hindi mako-cover. Halimbawa, ayaw na tinatawag, halimbawa, pinoprovoke ko si Perry. Sabi ko sa kanya, Perry, ang gwapo mo! Ayaw niya pala tinatawag siyang gwapo. Nagalit, pinatay ako. Under investigation, malalaman niya na ako pala yung nag-provoke. Hindi ako mag-cover. Bawa, party. Alam niyo, anong tawag ng baile? Disco, baile? Baile. O basta yan, baile. Yung sa mga basketball court, di ba? Yung masayaw-sayawan, di ba? Di ba pagkagaran may mga papogi-papogi, mga kurso-kursonada, di ba? Yabang na. Mga ganun-ganun, di ba? Eh, kaibigan mo, nakapagtripan ng isang grupo, nakita mo, palapit na. Nakita mo, naglabas ng kutsilyo. Covered ako. Nakita ko, naglabas ng kutsilyo. Eh, syempre, instinct ng isang kaibigan, protectionan mo yung kaibigan mo, tama? Umawat ka, ikaw yung napuruhan. Ako pala yung napuruhan. Covered ako, pero dahil ako yung nag-initiate, hindi ako makakover. So, ano lesson learned? Huwag kang pakabayahin. Hindi, syempre kaibigan eh. Kailangan nating, kailangan nating ipaglaban. Yung galang, sa policy, hindi mako-cover. Basta, kaya nga, bigyan natin ng emphasis yung word na unprovoked.
Kasi pag napatunayan na hindi ikaw nagsimula, hindi ikaw nag-cause, hindi ikaw nag-initiate, hindi nanggaling sa'yo, kukover yun. Parang ganito, tatanong ko sa inyo, rape, murder o hindi? Murder yun. Depende. Ito Depende kung buhay. murder eh. Ibig sabihin, ni-rape pero namatay. Kasi pag hindi namatay, hindi yan provoke murder and assault yun. Babae, ni-rape. Covered o hindi? Namatay. Merong crime of the scene. Covered hindi? Depende. Katulad ng sinabi ko, lahat yan mag-undergo na investigation. Kasi di ba, halimbawa, nakahubad yung babae, crime of the scene. Habang nakahubad, sabi ni-rape daw. Eh habang iniimbestigahan yung babae, nakangiti. Ano yun? Rape o hindi? Di ba? Okay. Hindi rape yun. Malamang, habang may nangyayari, inatake sa puso. Di ba? Tapos sinabing rape. So, Advance party to Tinato. Di ba? So, depende. Mag-undergo lahat ng investigation yun. Pero once proven na talagang unprovoked murder and assault yung kaso, then walang question doon. I-cover yun. Again, kung triple platinum yan, 750,000 pesos. Maliwanag mo ba? Yes! Okay, next. Medical reimbursement. Tulad na sinabi ko kanina, reimbursement, mag-aabono ka muna. Mag-aabono ka muna. Ayan, abono, tapos pag nabigay mo na yung mga documents, then kung magkano yung naging gastos, ibabalik yun. Okay? So sa medical reimbursement, meron kayo tatlong numero na kailangang intindihin or maalala. Yun yung 30 days at saka 90 days. Sabi niyo ba, 30 days, 90 days. 30 days, 90 days. Ano yung 30 days, 90 days? Yung 30 days, secretary ko. Yung 30 days, ito yung pag na-accident yung isang taong covered ng Silpro, kailangan meron siyang 30 days para i-notify ang OVI na na-accidente siya. Halimbawa, kaya nga palagi namin sinasabi, kung covered ka, you have to inform someone na covered ka, otherwise, paano mo na-notify si OVI? Especially kung nangyaring aksidente is hindi ka makapagsalita or naging unconscious. Sino yung magno-notify? Walang kahit na sino pwede mag-notify. Kahit yung naka-witness, kahit yung upline mo, kahit yung kamag-anak, lahat pwede mag-notify kay OVI. Kaya the more na mas marami kang na-inform about your coverage sa Silpro, mas maganda. Bakit? Pag na-aksidente ka, you only have 30 days para ma-inform at ma-notify si OVI. Pag lumagpas ng 30 days to, madi-disqualify yun. Mawawala yung benefits mo. Alright? Halimbawa, August 1. Na-aksidente. So you have 30 days. Matatapos yun on August 31. Sabihin natin, August 10, na-notify mo na na-aksidente yung isang tao, yung kaibigan mo, na naka-Silpro. Pasok o hindi? Pasok yun. Ngayon, ano naman tong 90 days na to? Ito yung 90 days para makumpleto mo yung requirements. Kailan magsisimula ang 90 days? Magsisimula yung day 1 doon sa araw na na-notify mo. Ulitin ko. Halimbawa, na-aksidente, August 1. Na-notify si OVI, August 10. Kailan magsisimula ang first day ng 90 days? August 10. So, August 10 plus 90 days, yun yung kailangan mong bilangin. Huwag mo sabihin na August 10, September 10, October 10, November 10. Hindi ganun. Bakit? Kasi mayroong mga buwan na may 31, may 30, may 28. Kaya dapat bilangin mo talaga ng 90 days. Maliwanag? Pag lumagpas ng 30 days, sorry ka na lang. Pag lumagpas ng 90 days, sorry ka na lang din. Bakit ko sinasabi to? May connection dito sa medical reimbursement. Tandaan nyo, again, mag-undergo muna ng investigation bago ma-prove na talagang pwedeng ma-reimburse yung mga nagastos ninyo under medical expenses. Halimbawa, ito tandaan nyo rin, ang isang aksidente, isang beses lang pwedeng mag-claim. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, na-fracture yung tuhod mo.
So sobrang gusto mo makapag-claim ka agad, ginawa mo, kahit hindi pa tapos yung medication, hindi pa tapos yung therapy, sinubmit mo na yung mga requirements. Eh since na-meet naman yung mga requirements, na-claim mo na yung gusto mong i-claim under medical reimbursement. Pero doon sa sakit mo na yun, sa nabali na fracture na tuhod mo, mangangailangan pa pala ng therapy. Eto tanong ko sa inyo, nakapag-claim ka na, may therapy pa, pwede ka pa bang makapag-claim ulit doon sa same injury? Hindi na, kasi isang beses lang pwede mo. Eh paano yun? Ano gagawin mo? Merong technique dyan. Kung alam mo naman na magkakaroon ka pa ng therapy, huwag ka magmadali. Alamin mo na sa doktor, tanongin mo doktor, magkano magagastos for the next 2 months? Sabihin natin, kung wala, therapy will last 2 months. Eh pasok pa yun, kasi 60 days lang yun. So meron pa 30 days para makomplete yung requirements. So pwede pa. Tanongin mo na yung doktor, magkano lahat magagastos para abonohan mo na, kasi magkano man yung mga abonohan mo, i-reimburse lahat ni OVIU. Yun yung para. Pero pag once na makapag-claim na kayo, at gusto nyo makapag-claim ulit dun sa the same injury, hindi na kayo makakapag-claim ulit kasi once lang yun. Alright? Eh what sabihin mo, paano ko na-fracture ulit yung tuhod ko? Halimbawa sa kabila, panibagong injury yun, kaya okay lang yun, pwede ka pa mag-reimburse ulit. Ang sinasabi ko lang, yung same injury na nakuha mo. Maliwanag? Yes! In terms of medical reimbursement, may nabanggit si Sir Perry kanina na mga putol-putol. Yung porsyento. Tama? Ilang porsyento yung pagtatanggal yung isang pangulangot? 4%. Tama? Okay, tandaan niyo to ha. Ang tawag doon, dismemberment. Sabihin niyo nga po, dismemberment. Pag meron na dismember na isa sa mga parts ng daliri ninyo, or kamay niyo, or paa, ang isi-shoulder lang ni OVI doon is yung porsyento. Walang sasagutin sa medical expenses. So, halimbawa, ito naputol, 4%, naka-platinum ka, it's 40,000 pesos. May pagpapagamot pa, gagastosin din pa isi-shoulder, di ba ni OVI yun? Hindi. Yung porsyento lang ang sasagutin ni OVI. Kaya talaga napakamalas mo kung yung 5 daliri mo naputol at hindi umabot ng linya. 5 yun na hindi siya shoulder ni OVI. Okay? So yun yung under medical reimbursement. Ito hindi ko na masyado itatakal. Alam niyo naman ito daily cash assistance. Na-discuss ko. May question pa ba kayo sa daily cash assistance? Wala na. 2,000 pesos pag platinum up to 10 days. Dito ko gustong mag-dwell. Ay, di ba pala dyan? Sa burial benefit. Burial benefits, bronze 25,000, platinum 50,000. Tandaan nyo pag sinabing burial, ibig sabihin living, tama po ba? Kasi may mga nagre-reklamo, hindi raw na-claim lahat ng gusto niyang isinabit ng mga requirements. Paano? Ang mga sinabit niya requirements, pambili ng kape, pambili ng bulaklak, pambili ng baraha, pambili ng mahjong, pambili ng biskwit. Hindi po kasama yun kasi burial. Pagpapalibing lang, hindi funeral ang pinag-uusapan dito. Merong tanong. Merong dun yung saint saint... Sorry, sasabihin pa rin talaga. Ayun. Meron daw package, funeral, tsaka burial na raw. Kung meron kayong ganun, simple lang. Basta lagyan niyo sa resibo, burial expense. Huwag niyo nalagyan ng funeral. Kasi pagka funeral, hindi pa siya shoulder yun. Pero kung nasa OR is burial expense, then hindi siya shoulder lahat yun. Gets niyo po? Alright, eto na. Ito na yung pinakamaraming tanong sa lahat. Exclusions. Kailan mako-cover at kailan hindi mako-cover ang isang Pilipino? Number 1, kailangan 16 to 65 years old. Pagka 15 years old yan, hindi qualified yan. Pagka 67, 66 years old, hindi qualified yan. 16, 17 years old, sino dito? 16, 17. Ayun. Okay. Pagka 16, 17 years old, kailangan merong parental consent in writing. 18 to 65 years old, walang problema yan.
Bakit kailangan may parental consent? Eh, hindi pa siya talaga masasabing adult eh. At saka sa ibang companies, 18 to 65. Bihira lang ang kumpanya na merong 16 to 17 years old. Eh, since marami tayong mga online sa ganitong edad, eh talaga sinabi ni OVI, isali na natin yung mga distributors natin na 16 hanggang 17 years old. Ito na. May tinanong ko kanina, police, naka-duty, na aksidente, covered hindi? Hindi! Sino nagsabing covered? Taas ang kamay. Sino nagsabing hindi? Taas ang kamay. Uy, dami. Sino nagsabing hindi ko alam? Sino nagsabing wapakels? Okay. Uniform men, sino yung mga uniform men? Police, security guard, bumbero, mga sundalo, Navy, Army, kahit barangay tanod, bumbero, yan yung mga uniform men. Ito tandaan nyo ha, importante ito. On duty, at saka line of duty. Huwag kayo malilito doon. Yung on duty versus line of duty. Kasi mas importante maintindihan ninyo yung salitang line of duty. Bakit? Ang mga uniform men na aksidente, pero yung aksidente nila hindi connected dun sa line of duty nila, i-cover ni OVIU. Halimbawa, police, on duty. On duty ha? On duty. Nadulas. Na aksidente, nabagok yung ulo. Covered hindi. On duty ako ha? On duty. Covered hindi. Covered yun. Bakit? Yung pagkadulas ko hindi naman connected dun sa line of duty ko bilang isang police. Halimbawa ako, hindi ako naka-duty. Police ako, hindi ako naka-duty. Pumunta ako ng grocery. May grocery ako. Eh nagkaroon ng ng trouble. Eh syempre, bilang isang police, obligasyon ko na tumulong. Eh na-aksidente ako. Hindi ako naka-duty. Covered hindi? Hindi ako covered. Bakit? Line of duty yun eh. Na-aksidente ako, na-connected to sa line of duty ko bilang isang police eh. So kahit na hindi ako naka-duty, basta ang aksidente mo connected sa line of duty mo, hindi ka mako-cover. Pero kung naka-duty ka, na-aksidente ka, pero hindi naman connected to sa line of duty mo, i-cover ka pa rin. Maliwanag lang. Ganon din sa mga bumbero, ganon din sa mga pulis, sa mga barangay tanod. O yun, mamaya pag-usapan natin yan. Pero yun, ang tawag doon, high-risk jobs. Yung mga high-risk jobs, automatic yan, hindi covered. Yung sinasabi niya, yung mga linesmen sa Meralco, o kaya yung mga skyscraper. Yung skyscraper, naglilinis ng bintana sa mga building. Basta lahat ng trabaho na risky, hindi covered yun. Okay? But tawag doon, high-risk jobs. Yan. Search nyo sa internet, ano yung mga high-risk jobs. Kung ano man yung mga yun, hindi i-cover ni OVI. Alright? Ano pa? Automatically, pagka-uniform men, hindi sila kasali sa unprovoked murder and assault. Kasi may kinalaman yun sa pagpatay-patay. Police, sundalo, security guard, may kinalaman yun eh. So, naging case is unprovoked murder and assault, automatically hindi sila qualified doon. Alright? Ano pa? Mga seaman. Alam niyo ba na after nito magkakaroon tayong Q&A? Magkakaroon tayong Q&A. Depende sa inyo kung anong oras yung gusto matapos. Kasi hanggat meron nagtatanong, depende na lang kung kailangan na magsarado tayo ng opisina, hindi kami ito ni Sir Peg. Alright, so kung ako sa inyo, i-ready nyo na lahat ng tanong nyo after nito kasi magkakaroon tayo ng Q&A portion. Okay ba yun? Alright, eto na, mga seaman. Kailan mako-cover ang mga seaman at kailan hindi mako-cover ang mga seaman? Basta nasa loob sila ng barko, hindi sila covered. Kahit anong klaseng aksidente yan, hindi sila covered. What if nag-dock sila? Di ba may mga seaman na gano'n, pupunta sa isang bansa, mag-i-stay na parang 5 days, 7 days na sa labas, na-aksidente sa labas, covered hindi? Yes. Covered yun. Nasa labas ng barko eh. Covered yun. May isa nagtanong, paano kung nahulog daw ng barko, na-aksidente, nasa labas naman daw ng barko?
Ito tanong, saan ba nangyari yung aksidente? Di ba sa loob? Hindi mo cover yun. Mga tanong dito, paano yun? Napaka-unfair naman. Ang risk ng trabaho nila, ang risk ay ang chances na ma-aksidente sila nasa loob. Tapos, hindi sila ma-cover pag nasa loob. Ganito lang po yan. Ang mga seaman, yung trabaho nila, automatic, may ano yun, may sarili silang insurance pag na-aksidente sila sa loob ng barko. Eto ngayon, ang mga seaman, pag yan nasa labas, wala ring income. Tama po ba? Walang kita pag nasa labas. Kaya mas kinakailangan nila ng protection pag nasa labas sila kasi wala silang income. Doon papasok na yun si OVI. Gets? So, nasa labas ng barko, si OVI bahala. Nasa loob ng barko, yung trabaho nila bilang seaman ang mag-aasikaso kanila. Alright? Ano ba? Construction workers. Yung mga construction workers, sinasabi ko yung mga lisensyado ha. Hindi yung mga tinatawag lang dyan na magtatrabaho, mag-build ng mga bahay na hindi license. Hindi kasali yun. Ang mga construction workers, kailangan meron silang safety protocol na kapag nagpa-follow sila ng standard safety protocol like yung helmet, lahat ng kinakailangan para in case ma-aksidente sila at nag-follow sila ng standard safety protocol, covered sila. Pero kung hindi sila nag-follow ng standard safety protocol, halimbawa, construction worker na nabagsakan ng bato, na aksidente, walang helmet, hindi mako-cover yun kasi hindi siya nag-follow ng standard safety protocol. Okay? Next, mga motorsiklo, mga pasahero ng motor. Tandaan niyo to ha, motorcycle passenger, pasahero, 25% lang po yan. Hindi makukuha ng 100%. Ang makakakuha lang ng 100% coverage na benefit is kung ikaw yung driver ng motor. Pero kung pasahero, 25% lang. Automatic ba pag na-aksidente ang nagbumotor, makukover yan ng OBI? Siyempre, mag-undergo ulit ng investigation yan. Kasi pwede namang nagmumotor na aksidente pero hindi nag-follow ng, ito dalawa, hindi nag-follow ng road rules at saka traffic law. Nag-overtake, nasa solid lane. Pag napatunayan na gano'n na nangyari, hindi covered yun. Nag-drive, na-aksidente, hindi rehistrado yung motor, hindi covered yun. Na-aksidente, walang lisensya, hindi covered yun. Na-aksidente, lasing, hindi na naman covered yun. So magkakaroon ng investigation. Ulitin ko ha, huwag kayo basta-basta mag-yes at no sa mga clients nyo. Kasi lahat yun mag-undergo ng investigation. Sabihin mo ha, investigation. At pag napatunayan na talaga aksidente, then covered po yun. Alright. Basic requirements. Ano ba yung mga kailangan? Hindi ko na iisa-isahin to para magkaroon naman kayo ng chance na basahin ng e-policy ninyo. Kasi nasa policy lahat yun. Alright? Pag sinabing basic requirements, automatically, anumang klaseng aksidente, ibibigay niyo to. Maliban na lang, itong police investigation report, nadulas ka lang naman sa bahay, sa banyo, hindi ka na i-require ng police investigation report or barangay report. Kasi pagka minor accidents, ang kailangan lang is yung written report. Written report na galing sa inyo na na-aksidente ka. Alright? Pero halimbawa, medyo major yung aksidente, yun, doon na kailangan ng police investigation report tsaka barangay report. Ang SOCO report naman, para sa unprovoked murder and assault yan. Basic po yan. Okay? Pagka ang kaso is accidental death or unprovoked murder, bukod sa basic requirements, ito yung idadagdag niyo. Yan. Talagang pinipicturean pa rin. Sabi ko, nasa policy na yan. Hindi, joke lang. Sige, kung gusto yung picture, kanya-kanyang trip yan. Di ba? Oh. Basic requirements plus ito. Basta tandaan nyo, hindi pwedeng mawala ito kasi ito yung pinakaunang hihingi ni OBI. Pag ang naging kaso naman is burial assistance, bukod sa basic requirements, ito yung ipoprovide nyo. Pag ang case naman is medical reimbursement, ito medyo marami,
Yan. Again, ulitin ko. Bukod sa basic requirements, ito yung susunod ninyo, ibibigay. Ano lang pakiusap ko lang. Pag bumili kayo sa mga drugstores, like yung Venus drugstore, or yung, yung Pluto, hindi, yung Mercury. Di ba ang binibigay is yung thermal receipt? Hindi po pwede yun. Gusto nyo ma-reimburse yung ginastos nyo sa pagbibili ng gamot, kailangan official receipt. Hindi pwedeng tanggihan kayo ng Mercury kasi obliged sila na mag-provide ng official receipt. Alright? So, huwag nyo makalimutan yun. Kasama yan dito sa requirements. Lastly, dismemberment. Ito na yung putol-putol. Bukod sa basic requirements, ito yung kakailanganin. Marami po ba natutunan? Yes! Okay, so may oras pa. May oras pa para alam ko marami kayong tanong eh. Kasi kung wala kayong tanong, kami ang magtatanong sa inyo. Para talagang makabisado nyo. Yan, so ready na for Q&A? Yes.